Paano makakaiwas sa kidney disease? Tingnan natin ang mga pagkaing Pinoy na pwedeng magdulot ng sakit sa kidneys. Kumusta mga kaibigan? Huwag magagalit ha? Paalala lang ito para maging aware tayo. Hindi ko sinasabi na bawal kainin ang mga pagkain na ito, pero dapat limitahan o kontrolin dahil parami ang nagkakaroon ng kidney disease sa Pilipinas. Ayon sa pag-aaral, tumaas ng 42% ang mga pasyenteng dumadaan sa dialysis, mula 35,000 ngayon ay nasa 60,000 na at baka mas marami pa. Welcome sa Mind Your Body channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Bakit nga ba tumataas ang kaso ng kidney disease? Ang isa sa mga pangunahing sanhi ay diabetes. Kapag bata pa lang ay diabetic na, malaki ang chance na mauwi ito sa kidney disease at dialysis. Isa pang factor ay high blood pressure. Bukod dito, ang mga lifestyle choices tulad ng kakulangan sa ehersisyo, labis na katabaan, paninigarilyo, at sobrang pag-inom ng alak ay nakakaapekto rin sa ating kidneys. Pero bago natin pag-usapan ang mga pagkaing dapat iwasan, tandaan natin na pwede pa ring maging masaya at malusog ang pagkain ng Filipino food basta't may tamang disiplina. Narito ang mga pagkaing Pinoy na dapat bantayan, top 10. Number 1. Pagkaing mataas sa asin, high in salt. Maraming Pinoy foods tulad ng bagong, patis, toyo, daing, at tuyo ang sobrang alat. Ang mataas na asin ay nagdudulot ng high blood pressure na hindi lang masama sa puso kundi pwedeng magdulot ng kidney damage. Ang sodium na galing sa mga processed foods tulad ng instant noodles ay tumutugon na sa daily sodium limit na inirerekomenda ng mga eksperto. Kung hindi maiiwasan, limitahan ang asin sa pagkain sa pamamagitan ng paghuhugas ng mga maalat na pagkain o hindi pagkain ng sabaw ng mga instant noodles. Number 2. Pagkaing mataas sa taba, high-fat foods. Ang mga lutong Pinoy tulad ng lechon, crispy pata, at sisig ay sagana sa unhealthy fats. Ang saturated fat at cholesterol mula sa mga pagkaing ito ay nagdudulot ng pagbabara ng ugat, atherosclerosis. Na siyang sanhi ng heart disease. Kapag madalas na kumakain ng fatty foods, ang pagtaas ng blood pressure ay nagiging sanhi ng stress sa kidneys, na kalaunan ay pwedeng magresulta sa chronic kidney disease, CKD. Mas mainam na mag-shift sa lean meats o gumamit ng mas healthy na oil sa pagluluto. Number 3. Matatamis na inumin, sugary drinks. Ang matataas na sugar content ng soft drinks, energy drinks, at sweetened coffee drinks ay nakakapagpataas ng blood sugar na pwedeng magdulot ng type 2 diabetes. Ang diabetes ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkasira ng kidneys. Ang sobrang caffeine sa mga inuming ito ay nagpapaakyat ng blood pressure na nagiging sanhi ng labis na trabaho para sa kidneys. Mas mainam na uminom ng tubig o unsweetened beverages upang maiwasan ang mga komplikasyon. Number 4. Kakanin at matatamis na pagkain, sweet desserts. Kakanin tulad ng sapin-sapin, bibingka, at suman ay may mataas na sugar content at coconut milk na parehong nagpapataas ng blood sugar levels. Kapag madalas na kumakain ng mga ito, maaring tumaas ang risk ng diabetes na isa sa mga pangunahing dahilan ng kidney disease. Kaya mas mainam na kainin ang mga ito ng may moderation. Number 5. Processed meat, hotdog, longganisa, tocino, at iba pang processed meats ay loaded ng preservatives at sodium na hindi maganda para sa kalusugan, lalo na sa kidneys. Ang nitrates at nitrites sa mga processed meat ay nagiging sanhi ng inflammation na nakakaapekto rin sa kidney function. Palitan ang mga processed meats ng fresh meat para maiwasan ang harmful effects ng mga preservatives. Number 6. Canned goods.
Ang mga delata gaya ng corned beef at sardinas ay may mataas na sodium at preservatives na nagiging sanhi ng water retention at kidney stress. Upang mas maging healthy ang mga canned goods, pwede itong haluan ng gulay tulad ng malunggay at ampalaya upang ma-neutralize ang epekto ng sobrang asin. Number 7. Junk food. Ang mga instant snacks tulad ng chips ay mataas sa sodium at unhealthy fats na parehong nagiging sanhi ng high blood pressure at kidney damage. Kung gusto ng healthier options, subukan ang mga prutas, mani, o whole grain snacks para makaiwas sa kidney-related complications. Number 8. Chicharon at malutong na pagkain. Crunchy foods. Ang chicharon ay mayaman sa taba at asin na parehong pwedeng magdulot ng labis na trabaho para sa kidneys. Kapag hindi maiwasang kainin ito, piliin ang baked o roasted na version at kumain ng may moderation. Number 9. Over-the-counter pain relievers. Bagaman hindi ito pagkain, mahalaga ring banggitin na ang sobrang paggamit ng pain relievers tulad ng ibuprofen at mefenamic acid ay maaaring magdulot ng kidney damage. Dapat lamang gamitin ang mga gamot na ito kung may reseta mula sa doktor upang maiwasan ang long-term effects sa kidneys. Number 10. Alak at sigarilyo, alcohol and smoking. Ang madalas na pag-inom ng alak at paninigarilyo ay parehong nagpapataas ng blood pressure na siya namang nagdudulot ng stress sa kidneys. Ang labis na pag-inom ng alak ay nagiging sanhi ng dehydration na pwedeng magresulta sa kidney stones o failure. Samantala, ang paninigarilyo ay nag-aambag sa pagbara ng mga daluyan ng dugo sa kidneys. Mas mabuting limitahan o itigil na ang mga ito para sa mas malusog na kidneys. Ano ang pwede nating kainin? Hindi ko sinasabi na bawal na lahat, pero dapat limitado at kontrolado. Maraming healthy options ang Filipino food tulad ng gulay, malunggay, okra, ampalaya, talong, saluyot, dahon ng sili at sigarilyas. Ulamin natin ang isda tulad ng bangus, galunggong at tilapia na mas magaan sa kidneys. Panghuling paalala, huwag kalimutang uminom ng maraming tubig at mag-exercise regularly. Magpa-check up din sa doktor para sa kidney health, lalo na kung may family history ng diabetes o high blood pressure. Tandaan, maaga pa lang dapat maagapan na ang mga sintomas ng kidney disease bago pa umabot sa dialysis. Disclaimer: ang video na ito ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman. Gayunpaman, wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Hindi ginagarantiyahan ng Mind Your Body channel na gagana ang mga epektong nakalista sa video na ito dahil maaaring hindi gumana ang mga ito para sa iba. Tulad ng lahat ng mga gamot, mahalagang isangguni ang pag-inom, pagkain o paggamit ng mga tinutukoy sa video sa inyong doktor. Ang layunin ng Mind Your Body channel ay magbigay ng edukasyon sa kalusugan. Ang aming hangarin ay ipalaganap ang impormasyong pangkalusugan upang matulungan ang lahat ng mga Pilipino na makamit ang isang malusog at magandang pamumuhay. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.